Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share sa gabing ito ay makikita sa Unang Hari, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. Nang malapit nang mamatay si David, naghabilin siya kay Solomon na kanyang anak ng ganito: "Malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakatapang at sundin ang mga inuutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moises para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Saan ka man magpunta, kung gagawin mo ito, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin na kung ang aking mga lahi ay mamumuhay ng tama at buong buhay na susunod sa kanya ng may katapatan, laging sa kanila magmumula ang maghahari sa Israel. Ito ang bilin ko sa iyo. Nalaman ko mo kung ano ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Seruya. Pinatay niya ang dalawang komander na masundalo ng Israel na si Abner na anak ni Ner at ni Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya sila na parang mga kaaway. Pero ginawa niya yun sa panahon na walang labanan. Siyang may pananagutan sa pagkamatay nila. Kaya't gawin mo ang naisip mong mabuting gawin sa kanya, pero huwag mong hayaan na payapa siyang mamatay sa katandaan. Ngunit maging mabuti ka sa mga anak ni Barzillai na taga Gilead at pakainin silang kasama mo, dahil tinutulungan nila ako nang tumakas ako sa kapatid mong si Absalom." Yun lang po. Maraming salamat. Purihin Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin makikita sa Unang Mga Hari, chapter 2, verses 8 to 14. Huwag mo rin kalilimutan si Simei na taga Bahurim, ang anak ni Gera na mula sa lipi ni Benjamin. Pinagmumura niya ako noong ako'y umalis patungo sa Mahanaim nang masalubong ko siya sa Jordan. Ipinangako ko sa pangalan ni Yahweh na hindi ko siya papatayin. Ngunit tiyakin mong siya'y mapaparusahan. Matalino kang tao at alam mo ang dapat gawin. Iparanas mo sa kanya ang lupit ng kamatayan. Napatay si Haring David at inilibing sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 taon sa Hebron at 33 taon naman sa Jerusalem. Kaya't nang maupo si Solomon sa trono ni David bilang bagong hari, matatag na ang kanyang kaharian. Samantala, nilapitan naman ni Adonias na anak ni Hagit ang ina ni Solomon na si Bathsheba. "Kapayapaan ba ang pakay mo?" tanong ni Bathsheba. "Opo, kapayapaan po," tugon ni Adonias. Idinugtong niya, "May sasabihin po ako sa inyo. Magpatuloy ka," sagot ni Bathsheba. Yun lang po. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aming pumbabasahin ngayon ay mula sa libro ng Unang Hari, chapter 2, verses 15 to 26. Sumagot si Adonia, "Nalalaman ninyo na ako na sana ang naging hari, at hinihintay ito ng buong Israel. Pero iba ang nangyari, ang kapatid ko ang siyang naging hari. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Ngayon may hihilingin ako sa inyo, at kung maaari, huwag niyo akong biguin." Nagtanong si Bathsheba, "Ano ba iyon?" Sumagot si Adonia, "Kung maaari ay hilingin niyo kay Haring Solomon na mapangasawa ko si Abishag na taga Shonem. Alam kong hindi siya tatanggi sa inyo." Sumagot si Bathsheba, "Sige, sasabihin ko sa hari." Kaya pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon para sabihin sa kanyang tungkol sa kahilingan ni Adonia. Pagkakita ni Solomon sa kanya, tumayo si Solomon mula sa kanyang trono para salubungin siya, at agad siyang yumukod sa kanyang ina bilang paggalang. Pagkatapos, muli siyang naupo sa kanyang trono. Nagpakuha siya ng upuan at ipinalagay sa kanan niya at doon pinaupo ang kanyang ina. Sinabi ni Bathsheba, "Mayroon akong maliit na kahilingan sa inyo. Huwag mo sana akong tatanggihan." Sumagot ang hari, "Ano po ang hihilingin ninyo? Hindi ko kayo bibiguin." Sinabi ni Bathsheba, "Hayaan mong mapangasawa ng iyong kapatid na si Adonia si Abishag na taga Shonem." Nagtanong si Haring Solomon, "Bakit hinihiling ninyo na mapangasawa ni Adonia si Abishag?"
Baka hilingin niyo rin na ibigay ko sa kanya ang kaharian ko dahil mas matanda siya sa akin at kakampi niya ang paring si Abiatar at si Joab na anak ni Seruya. Pagkatapos, sumumpa si Haring Solomon sa pangalan ng Panginoon. Parusahan sana ako ng Diyos kung hindi ko mapatay si Adonia dahil sa kahilingan niya. Ang Panginoon ang siyang nagluklok sa akin sa trono ng aking amang si David. Tinupad niya ang kanyang pangako na ibibigay niya ang kaharian sa akin at sa aking mga angkan. Kaya sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na mamamatay si Adonia sa araw na ito. Kaya iniutos ni Haring Solomon kay Binaya na anak ni Jehoiada na patayin si Adonia at pinatay nga niya ito. Pagkatapos, sinabi ni Haring Solomon kay Abiatar na pari, Umuwi ka sa iyong bukirin sa Anatot. Dapat kang patayin pero hindi kita papatayin ngayon dahil katiwala ka ng kahon ng Panginoong Diyos noong kasama ka pa ng aking amang si David at nakihati ka sa kanyang mga pagtitiis. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa gabi ito ay makikita sa unang Manghari, Kapitulo 2, versikulo 27 hanggang 32. Ito po ay kay Mira Beers. Ito po ang sinasabi. Kaya tinanggal ni Solomon si Abiatar sa kanyang tungkulin bilang pare ng Panginoon at natupad ang sinasabi ng Panginoon doon sa Shilo tungkol sa pamilya ni Eli. Hindi tumulong si Joab kay Absalom na maging hari, pero tumulong siya kay Adonia. Kaya nang mabalitan niya ang pagkamatay ni Adonia, tumakas siya papunta sa tulda ng Panginoon at humawak sa parang mga sungay na bahagi ng altar. Nang mabalitaan ni Haring Solomon na tumakas si Joab papunta sa tulda ng Panginoon at lumapit sa altar, inutusan niya si Binaya na patayin si Joab. Kaya pumunta si Binaya sa tulda ng Panginoon at sinabihan si Joab, "Lumabas ka," sabi ng hari. Pero sumagot si Joab, "Hindi ako lalabas. Dito ako mamamatay." Bumalik si Binaya sa hari at sinabi ang sagot ni Joab. Sinabi ni Solomon kay Binaya, "Gawin mo ang sinabi niya. Doon siya patayin sa tulda at ilibing para ako at ang pamilyang aking ama hindi malagot sa pagpatay niya kay Abner na anak ni Ner, na komander ng mga sundalo ng Israel, at kay Amasa na komander ng mga sundalo ng Juda. Pinatay niya ang mga taong inosente nang hindi nalaman ng aking ama. Mas matuwid at mabuti ang mga taong ito kaysa kanya. Ngayon gagantihan siya ng Panginoon sa ginawa niya sa kanila." Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, Blessed Thursday. Ang aking pong Bible verse for today is from 1 King, chapter 2, verses 33 to 39. Yan. Verse 33, ang sumpa ng kanilang dugo ay dadalhin ni Joab at ng kanyang lahi magpakailanman. At patatatagin ni Yahweh si David, ang kanyang lahi at ang kanyang kaharian magpakailanman. Pinuntahan nga ni Benayas si Joab at pinatay. Siya'y inilibing sa kanyang tirahang malapit sa ilang. Si Benayas na anak ni Joiada ang inihalili ng hari kay Joab bilang pinakamataas na pinuno ng hukbo. At ang paring si Sadok naman ang ipinalit kay Abiatar. Ang pagkamatay ni Simei. Pagkatapos, ipinasundo ng hari si Simei at sinabi sa kanya, "Magtayo ka ng bahay sa Jerusalem. Dito ka tumira at huwag kang lalabas ng lungsod. At tandaan mo ito, kapag tumawid ka ng batis ng Kidron, mamamatay ka, at ikaw na rin ang mananagot sa iyong pagkamatay." Sumagot si Simei, "Maaasahan po ninyo, susundin ko po ang inyong utos at habang panahon ngang nanirahan si Simei sa Jerusalem. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, may 2 alipin si Simei na tumakas at pumunta kay Aquis na anak ni Maaka, hari ng Gat. At may nagsabi sa kanya na ang mga alipin niya ay nasa Gat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, dito nabanggit po yung kaparusahan na dapat na ibinigay kay Joab and kay Simei, no? Una kay Joab, mapapansin natin dito yung kung saan siya nagtago. Nagtago siya sa
sa tolda ni Yahweh at kumapit sa mga sungay ng altar. The horns of the altar mentioned throughout the Old Testament served as a sacred refuge and symbol of divine presence and protection. No, umaasa siya siguro na poprotektahan siya ni Yahweh doon. Pero no, makikita natin na hindi siya nailigtas doon kasi nga ay nagkasala siya. At nalalaman niya din yun, no? So, pwedeng guilty rin siya kasi the guilt for the blood that Joab shed without cause. Yun, no? Hindi karapat-dapat na may na-shed na blood. The Lord will bring back His bloody deeds on His own head. Tapos sinabi din na yung kingdom naman ni David ay palalakasin niya at maghahari na magpakailanman. Horns of the altar. Sabi in the Bible, it serves as a sacred refuge. Today, our refuge is not found in altar, but in Jesus Christ. Amen. Shimei naman, 'di ba? Hindi naman siya agad pinatay, no? Pero sinabihan siya na doon lang siya sa Jerusalem. Hindi siya pwedeng lumabas ng lungsod, 'di ba? Kapag tumawid ka ng batis ng Kidron, mamamatay ka at ikaw na rin ang mananagot sa iyong pagkamatay. So, yun yung kasunduan nila ni Solomon. But dito makikita natin sa verse 30 na after 3 years, nang meron siyang tumakas na 2 tauhan, no, pumunta kay Aquis na anak ni Maaka sa paghahangad na makuha niya yung 2 alipin niya, no, na maibalik sa kanya. Nakalimutan niya yung kasunduan nila ni Solomon. So, nung nabalitaan niya ni Solomon, siya na ang, 'di ba, ang sinabi naman, ikaw na ang mananagot sa iyong pagkamatay. Pagka may nakagawa sa atin ng hindi maganda, no, yung focus natin napupunta na sa kanila, sa ginawa nila, and sa kung anong gustong gawin natin. Gusto nating pagbayarin sila, 'di ba? Pero nakakalimutan natin na meron din tayong nagawang mali at meron din tayong binabayarang kabayaran doon sa maling nagawa natin, no? Like yung kay Shimei, nakalimutan dahil sa focus niya sa 2 alipin niya, nakalimutan niya na pwede siyang mamatay doon, na hindi siya pwedeng lumabas sa Jerusalem, yun, ganon, diba? So hindi palagi sana tayo magfo-focus tayo sa sarili natin, no, sa mga nagagawa natin, sa kung ano ba yung mga dapat nating mas mabuti pang magawa, hindi yung sa kamalian ng kapwa natin. Yun lamang po. God bless us. Muli po, tayo po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon na tayo po ay nabigyan muli ng pagkakataon, no, na mabasa ang isang chapter muli sa araw na ito. Ito po ang 1 King chapter 2. So dito makikita po natin na talagang napakaganda ng bawat chapter, no, ng Biblia na ating ginagawa sa bawat araw na nagsisilbing kalakasan ng ating spiritual na buhay. At ang ibinigay po sa atin ng ating self-group leader ay mula po sa 40 hanggang 46 verses, no? 40 to 46. Sabi po dito, ipinahanda niya ang kanyang asno at pumunta kay Aquis upang kunin ang kanyang mga alipin. Nakuha nga niya sa Gat ang kanyang mga alipin at siya bumalik na. Nabalitaan ni Solomon na si Shimei ay umalis na Jerusalem at nanggaling sa Gat. Ipinatawag siya ng hari at sinabi sa kanya, hindi ba't pinanumpa kita sa pangalan ni Yahweh at binilaan pa kita na mamamatay ka kapag nagpunta ka ng ibang lugar? Di ba't ang sagot mo ay susunod ka? Bakit hindi mo ginalang ang sumpa mo kay Yahweh at ang utos ko sa iyo? At idinagdag pa ng hari, alam mo ang mga kasamaang ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon, sa iyong ulo, ibinagsak ni Yahweh ang lahat ng iyon. Ngunit pagpapalain niya si Haring Solomon at sa tulong niya ay magiging matatag ang kaharian ni David. At inutos ng hari kay Binayas na patayin si Shimei at ganoon nga ang nangyari. Kaya't naging lubusang matatag ang paghahari ni Solomon, no? So dito makikita po natin, no, yung pagsuway
ay may kakulang parusa po yan, no? Sapagkat nagkaroon sila ng pag-uusap ni Haring Solomon, no? Na hindi siya dapat lumabas ng lungsod. Pero sa kabila nito, siya po ay lumabas ng lungsod, no? Dahil nga may tumakas na alipin. Pero yung kanyang ginawa ay ito po ay isang pagsuway, no? Sa kanilang napag-usapan ni Haring Solomon. Dito makikita rin natin na hindi dapat inaabuso, no? Yung pribilehiyo na ibinigay sa kanya ni Solomon. Kumbaga, itong si Simei, ay mapapansin po natin, ay siya po yung nag-alipusta kay David, no? At ipinilin siya ni David kay Solomon, no? Kung anong dapat gawin sa kanya. At dito makikita natin na talagang napakaganda yung ginagawa ni Solomon upang magkaroon ng katatagan yung kanyang kaharian. Dito makikita natin na yung kanyang pagsuway, talagang dito natin makikita na hindi talaga matatakasan. No? Kala niya naging safe na yung paglabas niya ng Jerusalem, ay nabalitaan ito ni Solomon. No? So, ipinatawag nga siya at ito yung naging dahilan para siya ay patayin, no? Ni Haring Solomon sa pamagitan ng tauhan ni Solomon. So, ipinapatay po siya. So, dito natin makikita na yung pagsuway, talagang kala ni Simei, walang nakakita. Pero, ano yung nangyari, no? So, dito pinapakita lang kung iyan natin to sa ating buhay. Dapat po hindi natin inaabuso yung, kumbaga, yung favor na tinatanggap natin sa Panginoon, no? Hindi tayo dapat sumuway doon sa kanyang mga patakaran o yung mga nais niya. Ay tuparin po natin, tupdin po natin. So, dito ay makikita natin na huwag po nating abusuhin, no? Yung kagandahang loob ng Panginoon. So, purihin po yung Panginoon na sa araw na ito muli po tayo ay nakapagbasa muli ng Biblia at malaki po ang naitutulong nito upang lumakas po ang ating spiritual na buhay. God bless everyone. Ang Panginoon po ang mapupurihan muli sa araw na ito. God bless.